hindi mo akalain na ang isang simpleng sulat ay magbabago ng lahat. Hello, ako si Marikit. Ako ay 32 taong gulang at ito ang kwento ng isang gabi na nagbago ng lahat sa buhay ko. Hindi ito isang pelikula o katang-isip lamang. Ito ang tunay na nangyari sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Isang lugar kung saan ang mga pangarap ay nagsisimula, ngunit minsan ay nauuwi sa mga lihim na kailangang itago. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya sa probinsya ng Batangas. Nang makasama ko si Lando, ang aking asawa, naniwala kami na unti-unti nang magiging maganda ang buhay namin. Siya ay isang arkitekto sa isang maliit na kumpanya, habang ako naman ay nagtatrabaho bilang sekretarya sa isang kilalang kumpanya ng real estate, pag-aari ni Ginoong Delfin. Sa simula, tila ba ang lahat ay perpekto, may respeto, may pag-asa, at may mga plano para sa mas magandang kinabukasan. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may mga aninong unti-unting sumisilip sa aming buhay. Minsan, sa mga gabi na mag-isa ako sa apartment, nakakaramdam ako ng kakaibang presensya. Isang presensya na nagmumula sa taong may hawak ng aking trabaho at kinabukasan. Si Ginoong Delfin, isang matanda, may matalim na ngiti at isang titig na hindi mo malilimutan, ay unti-unting naging isang dambuhalang hadlang sa lahat ng pangarap ko. Hindi ko inaasahan na darating ang gabi na iyon, isang gabi kung saan ang boses ng aking asawa, si Lando, ay palapit na sa aming pintuan, habang ako ay nakatali sa takot at pangamba sa sulok ng aming kusina. Ang mga sandaling iyon ay bumalot sa akin ng takot na tila ba ang aking puso ay sisigaw, ngunit ang aking mga labi ay nanatiling tahimik. Sa mga susunod na bahagi ng kwento ko, malalaman ninyo kung paano ako naipilit sa isang bangin ng pagpili, kung saan ang bawat desisyon ay may kasamang sakit, takot, at isang lihim na naglalaman ng aking pagkatao. Ngayon, samahan ninyo ako sa unang yugto ng aking kwento, isang gabing hindi ko malilimutan, isang gabi na nagbukas ng pintuan sa isang madilim na daan na aking tinatahak hanggang ngayon. Sa simula, ang lahat ay tila maayos lang. Si Ginoong Delfin ay isang respetadong tao sa kumpanya. Palaging maayos ang kanyang pananamit, pulido ang kanyang kilos, at may aura ng kapangyarihan na hindi mo basta-basta matatawaran. Ako si Marikit, isang simpleng babae na nagpunyagi para makakuha ng trabaho bilang sekretarya sa isang kilalang kumpanya sa Quezon City. Sa araw-araw ginagawa ko ang aking tungkulin ng buong husay at sa umpisa, ang lahat ay tila patas at maayos. Nag-asawa kami ni Lando noong ilang taon na ang nakalipas. Siya ay isang arkitekto na nagtatrabaho sa isang maliit na firm dito sa lungsod. Masipag siya, responsable, at puno ng pangarap para sa aming kinabukasan. Ako naman, bagamat nahirapan sa paghahanap ng trabaho sa simula, ay natutuwa nang makapasok bilang sekretarya sa kumpanya ni Ginoong Delfin. Ang aming buhay ay nagsisimula ng mag-ayos. May kita na, may puwang sa isang maliit na apartment sa Quezon City at may mga plano para sa mas magandang hinaharap. Hindi namin inakala na sa loob ng ilang buwan, unti-unting babaguhin ni Ginoong Delfin ang aking buhay sa paraang hindi ko inaasahan. Sa umpisa, mga simpleng papuri at mga paghanga lang ang kanyang ipinapakita. Marikit, mahusay ang trabaho mo. Madalas niyang sabihin habang tumitingin sa akin ng may kakaibang tingin. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti nang nagiging mas malapit ang kanyang mga salita at galaw. Sa isang gabi habang nag-iisa ako sa opisina upang tapusin ang mga dokumento, lumabas siya mula sa likod at inilapit ang kamay niya sa aking balikat. Hindi ko mapigilang manginig habang nararamdaman ko ang init ng kanyang kamay na parang may ibang kahulugan. Dahil dito, nagsimulang mabago ang aking pananaw sa trabaho. Ang dating masayang pagpasok ay naging isang araw-araw na paglalakad sa landas na puno ng takot at pag-aalinlangan. Natutunan kong itago ang mga galaw at salita ni Ginoong Delfin mula kay Lando dahil alam kong hindi niya ito matatanggap ng maayos. Paano ko nga naman ipapaliwanag ang mga nangyayari nang hindi nasisira ang aming relasyon? Ngunit sa likod ng takot na yon, naroon ang isang malalim na pangangailangan. Ang pangangailangan na manatili sa trabaho para sa aming kinabukasan, para sa aming maliit na pamilya. Sa bawat araw, tila ba mas mahirap ang aking ginagawang pagtatago. Ang mga lihim ay nagiging mabigat, ang mga mata ko'y nagiging mapagmatsyag sa bawat kilos ni Ginoong Delfin.
Sa gabi ng aming anibersaryo, nakahanda na ang lahat para sa isang selebrasyon kasama si Lando. Ngunit bago pa man kami makalabas ng bahay, dumating si Ginoong Delfin na may dalang mga papeles na kailangan kong asikasuhin ng madalian. Hindi ko inasahan na iyon ang simula ng isang gabing magpapatigil sa aking mundo. Ako ay nag-iisa sa aming maliit na kusina nang biglang pumasok si Ginoong Delfin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang apoy, at ang kanyang mga kamay ay kumikilos ng may katiwalian. Alam kong hindi ito basta-basta pagbisita lamang para maghatid ng trabaho. Habang naririnig ko ang mga tunog ng sasakyan sa labas, ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, parang gustong tumakas sa dibdib ko. Dito nagsimula ang aking bangungot, isang gabi na magtatak sa akin ng walang hanggan. Sa likod ng mga dingding ng aming tahanan, ang takot at kahihiyan ay naglalaro sa hangin, habang ang isang lihim na dapat ay mananatiling nakatago ay unti-unting sumisibol sa dilim ng gabi. Minsan, hindi mo inaasahan kung paano nagsisimula ang isang trahedya, maliit na mga pangyayari na parang walang kahulugan sa simula, ngunit unti-unting lumalaki hanggang sa maging isang bagyong sumisira sa lahat ng iyong pinaghirapan. Sa aming kaso, nagsimula ito sa isang maulang Martes, mga 8 buwan na ang nakalipas. Ako ay naiwan sa opisina upang tapusin ang mga ulat, habang si Ginoong Delfin ay lumabas mula sa kanyang kwarto at lumapit sa aking mesa. Marikit, mahusay ang ginagawa mo, pero baka mas mabilis kang umusad kung maging mas bukas ka sa mga oportunidad, sabi niya habang dahan-dahang inilagay ang kamay niya sa aking balikat. Ang tingin niya ay may halong pagnanasa at kapangyarihan na hindi ko maintindihan noon. Napatingin ako sa kanya, hindi sigurado kung paano dapat tumugon. May kaba sa tiyan, ngunit pinilit kong balewalain ito at isipin na baka nagkakamali lang ako. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting dumarami ang mga ganitong insidente, ang mga paglapit, ang mga pagtingin na higit pa sa propesyonal, at ang mga salita na may nakatagong kahulugan. Sa isang pagtitipon ng kumpanya 3 buwan na ang nakalipas, tinawag niya ako sa isang madilim na sulok ng restaurant. Alam kong mahal mo si Lando, pero hindi niya kaya ang buhay na nararapat sa'yo. Ako ang makakatulong sa'yo, bulong niya na may halong pangaakit. Nang subukan kong umalis, hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit at sinabi, "Mag-isip ka mabuti, Marikit. Kailangan nating magkaintindihan. Kung hindi, baka ikaw ang unang matanggal sa trabaho." Hindi ko alam kung paano ko hinarap ang gabi ngayon. Hindi ako makatulog habang pinagmamasdan ko si Lando na mahimbing na natutulog sa tabi ko, walang kamalay-malay sa unos na unti-unting lumalapit sa amin. Ang aming kinabukasan ay unti-unting nagiging malabo, lalo na nang magsimulang magkaroon ng problema ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Lando. Ang tanging kita namin ay ang sweldo ko, na ngayon ay naging isang mahalagang sandigan namin para makaraos sa araw-araw. 3 linggo bago ang gabi ng aming pagkakakulong sa kusina, nangyari ang pinakamasakit na pangyayari. Sa opisina, matapos ang lahat ng empleyado ay umalis na, hiningi ni Ginoong Delfin na dalhan ko siya ng kape. Nang ibigay ko ito, niyakap niya ako mula sa likod at sinabing, "Alam mo ba kung gaano kakaganda ngayong araw?" Nangako ako na tatalikod na, pero nilimitahan niya ang pag-alis ko. "Walang papasok dito kung hindi ko pahintulutan," ang sagot niya. Tinanggihan ko siya ng mahinahon, ngunit alam kong iyon ang simula ng isang bangungot na hindi ko na makakalimutan. Pumayag akong tumakas sa pagkakataon na iyon, ngunit ang banta ay nanatili. Sa tuwing papasok ako sa trabaho, parang naglalakad ako sa ibabaw ng matalim na talim. Napansin ni Lando ang pagbabago sa akin, ang aking pagkaputla, ang aking katahimikan, pero palaging sinasabi ko na ito ay dahil sa stress at pagod. Hindi ko siya sinabihan ang buong katotohanan dahil natatakot akong baka siya ay gumawa ng isang bagay na hindi na mababawi pa o baka iwanan ako dahil sa mga nangyayari. At ngayon, dumating na ang araw na iyon, ang Huwebes na gabi na nagbago ng lahat. Ang gabi na ang aking buhay ay nahati sa 2 bahagi, bago at pagkatapos ng nangyari sa kusina namin, habang ang dilim ng gabi ay bumabalot sa lungsod at ang mga tunog ng araw-araw ay naging mga banta na nakakabahala. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang puso ko ay tumitibok ng mabilis na parang gusto nang tumalon sa dibdib ko habang hinihintay ko si Lando na bumalik mula sa tindahan. Nasa loob ako ng aming maliit na apartment sa Quezon City, tanging ilaw mula sa kusina ang nagliliwanag sa paligid.
Biglang pumasok si Ginoong Delfin, dala-dala ang mga dokumentong sinasabing kailangan kong asikasuhin agad-agad bago mag-umaga. Ngunit ramdam ko agad, hindi mga papeles ang dahilan ng kanyang pagdating. Nasaan si Lando? Tanong niya habang nagtatanggal ng kanyang payong at Amerikana, na parang siya ang may-ari ng bahay. Nasa tindahan siya, babalik na siya, sagot ko. Pilit na tinatago ang kaba sa aking boses. Ngunit hindi siya umalis doon. Nilakad niya ang kanyang mga paa papasok sa kusina at unti-unting lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay parang paglalakad ng isang mandaragit na naghahanap ng biktima. Ang puso ko ay parang sumigaw sa takot, ngunit ang aking mga labi ay nanatiling tahimik. Napalapit siya sa akin, ang kanyang malamig na kamay ay dumampi sa aking balikat at ang kanyang malamig na ngiti ay nagbigay ng kakaibang lamig sa aking katawan. Siya o ako, Marikit? Mahina niyang bumulong sa aking tainga. Kung hindi, hindi mo na kailangan pang pumunta sa trabaho bukas. Ramdam ko ang kanyang kamay na dumulas pababa sa aking baywang at habang unti-unting itinaas niya ang aking palda, narinig ko ang tunog ng sasakyan sa labas. Ang pamilyar na tunog ng kotse ni Lando na pumapasok sa aming compound. Petra, o ito, o bukas ay wala kang trabaho. Ang boses niya ay malamig, walang puso, at puno ng pagbabanta. Ang takot ay parang nanakaw sa aking katawan, ngunit ang aking isipan ay naglalaban-laban sa pagitan ng pagtakbo at pagtanggap sa katotohanan. Nasa sulok ako ng kusina, nakadikit sa dingding, habang ang bawat segundo ay parang isang siglo at ang mga pintuan ng bahay ay maaaring bumukas anumang oras. Ang katahimikan ng apartment ay naputol lamang ng tunog ng elevator na gumagalaw mula sa ibabang palapag ng gusali. Ako ay paralysis, hindi makagalaw, habang ang tela ng aking palda ay unti-unting nagigipit sa mga kamay ni Ginoong Delfin. Sa aking isipan, ang pangalan ni Lando ay paulit-ulit na sumasagi at ang takot na baka siya ang pumasok sa pintuan sa sandaling iyon ay parang isang matalim na punyal na humahati sa aking puso. Ako si Marikit at ang gabing iyon ang simula ng isang kwento na hindi ko na kailanman makakalimutan, isang kwento ng pagkakulong hindi sa mga tanikala, kundi sa isang lihim na nagbago sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Habang unti-unting itinaas ni Ginoong Delfin ang palda ko, ang lamig ng hangin sa kusina ay parang lalo pang lumamig sa bawat segundo. Ang mga kamay niya ay matapang at determinado, hindi pinapansin ang mahihinang pagtutol ko. Ang puso ko ay tila naglalaban-laban sa pagitan ng pagtakbo at pagkahulog sa bangin ng kawalang pag-asa. Naririnig ko ang mga tunog ng sasakyan sa labas, ang pamilyar na tunog ng kotse ni Lando na unti-unting lumalapit sa aming pintuan. Sinubukan kong huminga ng malalim, pilit na kumalma, ngunit ang takot at hiya ay pumuno sa buong katawan ko. Ang bawat galaw ni Ginoong Delfin ay para bang isang hawak na bakal na nagbubukas ng sugat sa aking puso. Ang kanyang malamig na tinig ay patuloy na nangingibabaw sa aking isipan. O ito, o wala kang trabaho. Parang isang malupit na ultimatum na hindi ko maaaring balewalain. Biglang umingay ang pinto ng apartment. Ang mga yapak ni Lando ay maririnig mula sa pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay isang malakas na dagundong na sumasakit sa aking pandinig at damdamin. Ako ay nakatayo roon, nakadikit sa dingding, habang si Ginoong Delfin ay patuloy na kumikilos ng may katiwalian, hindi iniisip ang panganib na malalantad kami. Sa isang iglap, ramdam ko ang pagkakaroon ng isang matinding tensyon sa hangin. Ang mga kamay ni Ginoong Delfin ay hindi na lamang basta mga kamay. Ito ay mga tanikala na pumipigil sa akin, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang tagumpay na hindi ko maintindihan. Ang aking mga labi ay nanginginig, hindi lamang dahil sa takot kundi dahil sa isang malalim na pagkabigo sa sarili. Narinig ko ang pag-click ng susi sa pinto. Ang puso ko ay tumigil sa isang sandali at ang lahat ng nangyayari ay parang bumagal. Nakita ko si Lando na nagpasok ng 2 punong bag sa kamay, hindi alam ang bagyong naghihintay sa loob ng aming tahanan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal at pag-aalala, walang ideya sa dilim na unti-unting bumabalot sa amin. Siya ay naglakad papunta sa kusina, dala ang mga ngiti na dati kong kinagisnan, ngunit ngayon ay tila isang paalala ng lahat ng aking mga pagkukulang. Ang kanyang presensya ay parang isang ilaw sa kadiliman, isang paalala ng buhay na gusto kong balikan, ngunit tila mailap na parang isang panaginip.
Si Ginoong Delphine ay mabilis na humupa ang kanyang galaw at inayos ang kanyang mga damit na parang wala lang nangyari habang ako ay nagtatangkang itago ang aking pagkabalisa. Bukas ng 7:00 sa opisina, Marikit. Ang kanyang malamig na paalala bago siya lumabas ng kusina, iniwan akong nakadikit sa dingding, nagugutom sa takot at pagkabigo. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng mga peklat sa aking puso, pekla ng isang lihim na kailanman ay hindi ko nais ibahagi, ngunit kailangan kong tiisin. Isang lihim na magpapabago sa landas ng aking buhay at maglalagay sa akin sa gitna ng isang mahirap na labanan ng katotohanan at pagkakanulo. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko pagkatapos ng gabing iyon. Ang pagkabigla, takot at pagkakahiwalay ng aking puso ay parang isang bagyong sumalubong sa akin nang hindi ko inaasahan. Sa isang iglap, ang mundo ko ay nag-iba. Ang tahanan na dati ay kanlungan namin ni Lando ay naging isang kulungan ng mga lihim at pangamba. Habang si Lando ay naglalakad papasok ng kusina na may mga dalang mga pagkain, nakita ko ang kanyang ngiti, isang ngiting puno ng pagmamahal at tiwala. Ngunit sa loob ko, ang lahat ay gumuho. Naiisip ko kung paano ko maipapaliwanag sa kanya ang nangyari, kung may paraan ba para iligtas ang aming pagsasama mula sa kadiliman na unti-unting bumabalot dito. Hindi ko maialis sa isip ko ang malamig na ngiti ni Ginoong Delphine at ang kanyang mga kamay na pumigil sa akin, ang mga salita niyang puno ng pagbabanta na, "O ito, o wala kang trabaho." Napagtanto ko na ang aking desisyon ay hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa aming pamilya. Ang pera na kinikita ko ay siyang nagsisilbing ilaw sa madilim naming kalagayan, lalo na nang nagsimulang magkaproblema ang kumpanya ni Lando. Habang nakasandal ako sa kusina, sinusubukan kong ayusin ang aking buhok na gulo-gulo at pilit na pinipigilan ang mga luha na pumatak. Ang bawat haplos ni Lando ay nagiging sanhi ng pagigting sa dibdib ko, dala ng alaala ng gabing iyon. Ngunit hindi ko siya sinabihan ng tunay na dahilan ng aking pagkalungkot. Paano ko nga naman sasabihin sa kanya na ang taong dapat sana ay tumulong sa amin ay siyang nagbabanta sa aking buhay? Ang gabi ay dumaan ng tahimik. Si Lando ay nag-alok na matulog ng maaga dahil halatang pagod ako. Natulog kami ng magkahawak kamay, ngunit sa kabila nito, ang aking puso ay naglalakbay sa mga bangin ng pangamba at pagsisisi. Naramdaman ko ang bigat ng aking lihim, isang lihim na hindi ko alam kung kailan ko dapat ibunyag o kung kailan ko dapat labanan. Sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin ako na may pag-asa. Ngunit habang ang araw ay sumisikat at dumarating ang mga bagong hamon, nararamdaman ko rin na unti-unti akong napapasok sa isang madilim na bilog na mahirap takasan. Ang takot na mawalan ng trabaho ay naging isang tanikala na pumipigil sa akin habang ang pangamba na masira ang aming pamilya ay nagpapahirap sa aking puso. Sa mga sandaling iyon, tanong ko sa sarili ko, paano ko haharapin ang katotohanan nang hindi nasisira ang lahat? Mayroon bang paraan upang makalaya ako mula sa kadiliman na ito? O ako ba ay patuloy na magiging bihag ng mga pangyayari? Ang mga sagot ay tila nagtatago at ang aking kwento ay patuloy na umiikot sa isang maitim na gulong ng takot, pag-asa at pakikipaglaban sa sarili. Hindi ko inakala na ang mga pangyayari ay lalala pa sa inaasahan ko. Isang gabi, mga 3 linggo matapos ang insidente sa kusina, muling tinawag ni Ginoong Delphine sa kanyang opisina nang matapos na ang oras ng trabaho. Ang mga ilaw sa gusali ay unti-unting namamatay, ngunit ang kanyang opisina ay nananatiling maliwanag, parang isang isla ng kontrol sa gitna ng kadiliman. Pagpasok ko sa loob, agad niyang isinara ang pinto at ang kanyang mga mata ay nagningning ng may kakaibang intensyon. Hindi ko maalis ang kaba sa dibdib habang iniiwasan ko ang kanyang tingin, ngunit hindi iyon naging madali. Lumapit siya ng dahan-dahan at tila ba ang hangin sa paligid namin ay biglang naging masikip. "Marikit," mahina niyang bumulong, "alam kong nahihirapan ka, pero kailangan mong maintindihan na ang mundong ito ay hindi patas para sa mga mahihina. Kung gusto mong manatili dito, kailangan mong maging matapang at magbayad ng presyo." Ang mga salita niya ay parang isang sumpa na hindi ko kayang talikuran. Sinimulan niyang ilahad ang mga kondisyon, mga utos na hindi ko gustong sundin, mga bagay na sumisira sa aking dangal. Ngunit higit pa rito, may mga lihim na kanyang ibinunyag, mga balak sa kumpanya na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay namin ni Lando.
Kung ako ay susunod, magiging ligtas kami. Kung ako ay tutol, mawawala ang lahat. Trabaho, tahanan, pati ang maliit naming pamilya. Nang sumubok akong tumanggi, niyakap niya ako ng mahigpit na para bang sinasabi na wala akong ibang pagpipilian. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong ang mundo ko ay unti-unting bumagsak at ang mga pangarap namin ni Lando ay unti-unting naglalaho. Ngunit ang pinakamalupit na bahagi ay ang kanyang banta. Kung may sumisilip na iba, hindi lang trabaho ang mawawala mo. Ang buhay mo rin ay nasa aking mga kamay. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang takot sa akin. Higit pa sa pisikal na banta, ito ay isang pananakot sa aking kaluluwa. Nalaman ko na hindi lang ako ang nasa panganib, kundi pati ang mga taong mahal ko. Sa gabing iyon, umuwi ako na may bigat sa dibdib at isang tanong sa isipan. Hanggang kailan ako magtatagal sa ganitong buhay? Hanggang kailan ko tatanggapin ang mundong puno ng takot at pang-aalipusta? Ngunit sa kabila ng lahat, ang katotohanan ay malinaw, hindi ko maaaring isantabi ang responsibilidad ko sa pamilya. Ang kwento ko ay naging isang laro ng kapangyarihan, takot, at pagsuko. Ngunit sa kabila ng dilim, may isang maliit na apoy sa loob ng puso ko na hindi pa tuluyang namamatay. Ang pag-asa na balang araw, may lalabas akong liwanag mula sa kadiliman. Sa mga sumunod na araw, ang bigat ng aking puso ay lalo pang tumindi. Halos araw-araw na akong tinatawag ni Ginoong Delfin sa kanyang opisina matapos ang opisyal na oras ng trabaho. Parang isang bangungot na hindi ko matakasan at sa bawat pagpasok ko sa silid na iyon, ramdam ko ang malamig na hangin ng kapangyarihan na bumabalot sa akin. Isang gabi, habang nakaupo ako sa kanyang harapan, nilapit niya ang kanyang mukha sa akin nang may kakaibang init sa mga mata. "Marikit," bulong niya, "alam mo ba kung gaano kahalaga ang pagiging matapat sa akin? Hindi lang trabaho ang nakataya dito, pati buhay mo." Ang kanyang mga salita ay parang isang patalim na unti-unting sumisirit sa aking dibdib. Habang sinasabi niya ito, unti-unting niyakap niya ang aking kamay at ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumulas sa aking braso. Ang bawat galaw niya ay puno ng pang-aalipusta at ramdam ko ang kanyang pagmamay-ari sa akin sa bawat sandali. Pilit kong nilabanan ang sarili ko, pero ang takot ay parang isang tanikala na hindi ko kayang bitawan. Biglang tumunog ang telepono sa opisina. Nang sagutin niya, narinig ko ang boses ni Lando sa kabilang linya, nagtatanong kung kailan ako uuwi. Ang simpleng tawag na iyon ay nagdala ng isang kakaibang kirot sa akin, ang pagnanais na maging tapat ngunit ang takot na sirain ang lahat ng mahal ko. Pagkatapos ng tawag, pinaalis niya ako mula sa opisina nang may malamig na ngiti. "Bukas ulit, Marikit, at huwag kalimutan ang ating kasunduan." Ang mga salitang iyon ay parang isang sumpa na hindi ko maaaring talikuran. Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko si Lando na naghahanda ng hapunan, may ngiting puno ng pagmamahal sa kanyang mukha. Ngunit sa akin, ang ngiting iyon ay nagdudulot ng kirot dahil alam kong may mga lihim akong tinatago. Ang bawat haplos niya ay nagiging paalala ng aking pagkakanulo, ngunit hindi ko siya masisisi. Ako ang naglalakad sa landas ng dilim. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, iniisip ko ang mga nangyari. Ang takot, ang pagkabigo, at ang pangakong hindi ko kailanman gustong marinig mula kay Ginoong Delfin. Naisip ko, hanggang kailan ko ba tatanggapin ang ganitong buhay? Hanggang kailan ko tatakasan ang katotohanan? Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kayang iwan si Lando nang wala akong kasiguruhan sa aming kinabukasan. Ang aking lihim ay naging tanikala, at ang bawat araw ay isang laban sa pagitan ng pag-asa at kawalang pag-asa. At sa puso ko, may isang maliit na apoy na patuloy na naglalaban para sa kalayaan. Isang pagnanais na balang araw ay magising ako mula sa bangungot na ito. Ang mga araw ay naging gabing walang katapusan, at ang mga gabi ay nagmistulang impyerno na walang pahinga. Sa bawat pagpasok ko sa opisina, ramdam ko ang mga matang nakamasid sa akin, ang mga matang puno ng paghuhusga, pagdududa, at minsan, pagkamangha. Si Ginoong Delfin ay parang isang anino na sumusunod sa bawat galaw ko, isang Panginoon na may hawak ng aking kapalaran. Isang gabi matapos ang opisyal na oras, tinawag niya ako sa kanyang opisina. Ang silid ay malamig, ang ilaw ay nakatutok lamang sa amin, at ang bawat salita niya ay parang mga patalim na pumapasok sa aking puso. "Marikit," ang kanyang tinig ay puno ng panguutos.
Alam mo ba kung gaano kahalaga ang pagiging tapat sa akin? Hindi lang trabaho ang nakataya dito, pati buhay mo. Ang kanyang mga kamay ay dumulas sa aking braso, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamay-ari at pang-aalipusta. Sa kabila ng takot at kahihiyan, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na unti-unting sumisibol sa loob ko. Ang aking katawan ay nanginginig, ngunit ang aking diwa ay naglalaban. Hindi ko matiis na maging bihag ng takot at kahihiyan ng walang laban. Sa mga sandaling iyon, ang aking isip ay puno ng mga tanong, hanggang kailan ko tatanggapin ang ganitong buhay? Hanggang kailan ako magpapadala sa pang-aapi? Ngunit ang pinakamalupit na bahagi ay ang pagkatanto na ang aking lihim ay nag-iiwan ng bakas sa bawat aspeto ng aking buhay. Ang bawat ngiti ko kay Lando ay may halong kasinungalingan, ang bawat haplos niya ay may kasamang kirot. Ang aming tahanan ay naging isang palasyo ng mga lihim at kasinungalingan, at ako ay naging isang estranghero sa buhay ng taong pinakamahal ko. Sa kabila ng lahat, may isang apoy sa loob ko na hindi kailanman namamatay, ang pag-asa na balang araw ay makakalaya ako sa tanikala ng takot at pang-aalipusta. Ang aking kwento ay patuloy na umiikot sa pagitan ng dilim at liwanag, sa pagitan ng pag-asa at kawalang pag-asa. At sa puso ko, may isang pangarap na balang araw ay magiging malaya ako, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa aming pamilya. Ngunit sa ngayon, ako ay nananatili sa madilim na silid na iyon, pinipilit magtago ng mga luha at pangarap, habang tinatanggap ang mga pangakong puno ng pagbabanta. Ang aking buhay ay isang laro ng kapangyarihan at takot, at ako ang piyon na kailangang maglakad sa ibabaw ng matalim na talim. Sa bawat pag-ikot ng mundo, ang tanong ay nananatili. Hanggang kailan ako magtatagal sa ganitong buhay? At kailan darating ang araw na magliliwanag ang aking kalayaan? Sa paglipas ng mga buwan, ang bigat ng aking lihim ay naging isang malakas na tanikala na pumipigil sa bawat galaw ko. Ang bawat araw ay isang labanan sa pagitan ng pag-asa at kawalang pag-asa, ng katotohanan at pagkukunwari. Sa labas ako ay isang matagumpay na sekretarya, may maganda at maayos na bahay at isang mapagmahal na asawa. Ngunit sa loob, ako ay isang bilanggo ng mga pangakong puno ng pagbabanta at takot. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana ng aming apartment sa Quezon City, narinig ko ang tunog ng susi sa pinto, ang parehong tunog na minsang nagbukas ng pintuan ng aking pagkakakulong. Ang puso ko ay tumigil sa pagtibok ng ilang saglit at ang mga alaala ng gabing iyon ay biglang bumalik. Ang mga kamay ni Ginoong Delphine, ang malamig na kanyang ngiti, ang mga yapak ni Lando na papalapit sa kusina. Nang buksan ko ang mga mata, naramdaman ko ang isang kakaibang pagod na hindi matukoy. Isang pagod ng kaluluwa at katawan. Ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan ay, sino ba talaga ang ako? Ang babae na nagtatago sa likod ng mga ngiti o ang babae na nagdurusa sa ilalim ng mga lihim? Alam kong may susunod pang araw, may susunod pang laban, ngunit sa ngayon, ang tanging bagay na kaya kong gawin ay tumayo at harapin ang isang bagong umaga. Isang umagang puno ng pag-asa at pangarap na balang araw ay makakawala ako sa tanikalang ito. Ngunit bago ko tuluyang isara ang pintuan ng aking kwento, nais kong itanong sa inyo. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa aking kalagayan? Paano ninyo haharapin ang katotohanan kung ang bawat hakbang ay may kasamang takot at pang-aalipusta? At higit sa lahat, hanggang kailan kayo magtatago sa likod ng mga lihim upang mapanatili ang isang ilusyon ng seguridad? Ang aking kwento ay hindi pa nagtatapos. Sa bawat araw na lumilipas, ako ay naglalakad sa isang landas na puno ng dilim at liwanag, pag-asa at pagkabigo, pag-ibig at pagkakanulo. Sana sa susunod na pagkakataon, makahanap ako ng lakas upang buksan ang mga pinto ng aking kalayaan at harapin ang mundo ng buong tapang. Hanggang doon muna ang aking kwento, ngunit tandaan, ang bawat lihim ay may katapusan at ang bawat dilim ay may liwanag na naghihintay sa dulo ng daan.